Check. Isang maulang umaga sa ating lahat. So ngayong umaga po, ako po ay magpupunla ng papaya. Presenting Red Lady papaya of Nonyo seed. Not sponsored. Pero ito ho talaga yung ginagamit kong variety pagdating ho sa papaya. Ano po? Given na yung sikat na itong variety na ito. Pero ang kagandahan kasi nito ay mabunga. Siyempre maganda yung bunga, matamis, no? Maganda pang biyahe, pang stock. At saka matibay ito sa sakit. Tinatawag na papaya ring spot virus, no? Highly tolerant po ang variety na ito. So ang gagawin ko ngayon, babad ko muna ito, no? So meron na akong video ginawa ko dito, naka-caption lang po 'yon ng English. Hindi ako nagsasalita doon. Pero ngayon, habang nagpupunla ako dito, ay ayan, i-explain ko sa inyo. Ngayon, gagawin ko, maglagay ako ng tubig na may ano dito, may growth hormone. Sabiya. So ang pagbabad po sa binhi ng papaya, yung recommendation ay 5 to 8 hours, no? Pwede nyo pong haluan yung tubig ng yung mga humus, pwede haluan ng may halong fungicide. Pero ito, ang halo ko lang ay growth hormone. Yung mga marami pong growth hormone sa mga tindahan. So ayan, 2 grams po ito. Ang price nito nasa around 1.1 to 1.2. Ang laman nito ay approximate 140 up to 150. Yan. Ang mahal, ano? Ang mahal ng pinhi na to. Dati yung isang ganito eh ano lang to, 750. Ngayon 1,000 mahigit na. Yan, babad na natin. Kasi makakapal yung seed coat nito eh, para lumambot and then makapasok yung tubig, no, kaya loob ng buto sa embryo, para magising yung embryo. Matagal-tagal din itong tumubo eh, nasa 7 to 10 days, no. Pag yung variety o yung binhi kasi maganda din yung germination, lalo pag bagong packaging. Pag yung old stock, yun medyo mahirap, kaya isa ko sa purpose sa pagbabad natin para mapadali din yung pagtubo ng binhi, no? So ito, babad ko lang ng mga 1 oras lang siguro. Gusto ko lang sabihin po na marami pong naglipanan ng mga fake na Red Lady seeds, no, binibenta sa online. So ingat ho tayo sa pagbili. Kung production yung habol natin, yung ganitong packaging po yung ating gagamitin. At meron naman pong mga authorized, no, o yung talagang recommended ko. Basta yung mga nire-recommend ko na mga seeds ay ano yan, sigurado yan na mga authentic. So ingat ho tayo sa pagbili ng mga seeds na sinasabi nilang Red Lady daw, ay galing lang po sa bunga, at yun binibilhin nila at binibenta nila ng mas mura. So kung gusto natin makasigurado na maganda yung binhi natin, yung ganitong packaging ng Nonyo, mahal nga lang, part ng investment natin na gumastos talaga. Mabuti na yung buto pa lang, sigurado na ho tayo, sa ganun ay hindi na ho tayo manghinayang na gumastos, no? Kasi it takes 7 to 8 months bago tayo makaharvest, tapos pag nag-harvest na tayo, pangit pala yung quality kasi hindi yun pure Red Lady. So mas mabuti na yung maghintay tayo kahit matagal-tagal. Ang importante ay sigurado naman, no, legit yung ating pong tinanim na papaya na gusto ng mga mamimili, ng mga buyer. So ingat lang ko tayo sa pagbili kasi sa sobrang sikat na kasi ng Red Lady, ang dami nang gumagaya. So nag-iisa lang po yung Red Lady po, no, product po ng Nonyo seed from Taiwan. Not sponsored, pero gusto ko lang ma-aware lang po kayo. Pag magtanim kayo ng Red Lady, mas mabuti po yung mga sigurado na. So bumili kayo sa mga authorized dealer ng Nonyo seed. Nga po pala, sa mga nagtatanong kung yung bunga po ba ng Red Lady papaya maganda pa rin itanim, actually hindi, no? Kaya nga po mas nire-recommenda namin, ina-advise namin na yung talagang hybrid, yung galing sa packaging. Kasi pag hybrid kasi, pag tinanim yan, hindi na maganda yung kasunod. Gawa ng
iba-iba na yung characteristics. Ito kasi yung mga seeds na ito, stable na po yung genes nito, no? Andun yung purity, yung magandang characteristics. Kaya naman po yung bunga, uniform, magaganda, matamis. Yan yung mga characteristics niyan. And then matibay sa sakit. Kasi po meron pong gender ang papaya, no? Pag lalaki, hindi yan mamungam, mamulaklak lang yan. Ang daming bulaklak, maliliit. Tapos pag babae, ito yung pabilog yung bunga. At saka yung hermaphrodite naman, yung tinatawag naming bakla. Pahaba naman po yung bunga. So itong red lady, yung bunga nito pahaba at pabilog. Kumbaga mamumunga lahat, no? Hermaphrodite at saka female na papaya. So wala pong lalaki, wala pong nakahalo dito, kaya nga pure, no? Andun yung mataas na purity. So pag nagbibinhi lang ho tayo mula sa bunga, so andyan lalabas na meron pong lalaki, no? And then hindi matibay sa sakit. So madaling matamaan ng lalo na yung papaya ring spot virus, na pag ordinaryong papaya variety, pag natamaan ito ay hindi na makakabunga pa. And then hindi maganda yung pagbubunga, hindi marami, no? Hindi tulad ng F1 talaga, no? Na tuloy-tuloy ko magbunga. And then syempre yung pinaka-importante sa lahat, yung lasa, matamis. Kaya nga po kilala ang red lady dahil po sa lasa nito, and din sa tibay, no? Sa storage. Kaya yung mga buyer, mas pabor nila na red lady kasi pag na-stock, hindi madaling masira o mabulok. Check. So ngayon naman ay mag-prepare ako ng lupang pagpupunlahan. Yung gagamitin nating soil medium, dapat ko mabuhaghag. Pero hindi naman yung masyadong mabuhaghag. And then may sapat na nutrients makukuha ang seedlings. Tamang mapalaki yung seedlings, no? Yung sa ganun ay hindi magiging payat o malnourished yung ating punla. So yung mixture ko dito, ito, na-mix ko na to ano ito, carbonized rice hull. Pero yung durog, no? Kasi meron pong nabibili dito na ano na durog. So yung habol ko na lang doon makatulong siya maging mabuhaghag yung lupa. Kahit na hindi nagano yung nutrients, no? Mas maganda talaga yung buo, yung talagang ginagawa nating carbonized rice hull. Tapos hinaluan ko naman ng compost. So yung gamit kong compost dito ay yung dayami, yung nabulok na dayami. Tulad dito. Yan. Ang ganda, di ba? Meron lang mga buto ng mga palay kaya natubo sila pag natanim, pero okay lang yun. So ito yung kagandahan, pag hindi tayo magsunog ng dayami, meron na tayong makukuhang organic, ano? So magagamit natin sa pagpupunla natin ng buto. So yung composition ko dito ay 40% carbonized rice hull at saka 60% naman, no, sa compost. O yung compost kahit ano na, no, o yung vermicast, basta yung organic na gagamitin natin. Dati kasi 50-50, no, isang parte ng carbonized rice hull, isang parte din ng compost o vermicast. Masyadong mabuhaghag kasi yung vermicast o yung compost mabuhaghag na yan dagdagan pa natin ng carbonized rice hull, lalong mabuhaghag, bilis matuyo lalo pag direct yung araw, no? So itong 40% lang, nakita ko na okay, tama lang, kumbaga tamang timpla lang ito. Kung walang carbonized rice hull, yung alternative natin dyan ginawa ko na rin, no? Yung oling, no, yung charcoal residue, marami naman po yan, marami sa palengke, pwedeng hingin yan. And then haluan natin ng yung topsoil o garden soil kung wala akong compost. So alam nyo yung pagkatapos ng ulan, meron pong nabanlas dyan na mga pino ng lupa, yun maganda yun, topsoil yun, nandun yung mga nutrients. So ang maganda lang gawin, diligan natin ng mainit na tubig para bukod sa mamatay yung mikrobyo, mamamatay rin yung mga buto ng damo. Yung iba, ang ginagawa nila, imbes na mainit na tubig o ano pang idilig natin para mamatay yung mikrobyo,
Yung ginagamitan na lang nila ng hydrogen peroxide. Okay naman po yun, no? Pero hindi ako gumagamit yun. Kasi kung magdilig man lang ako para mapatay yung mikrobyo, ay yung mainit na tubig na lang. Kasi bukod sa mikrobyo, pati yung kuto ng mga damo ay mapapatay. Pag hydrogen peroxide lang, mikrobyo lang yun, no? Okay, isasalin ko yan dito. Pero gusto natin magpunla, tapos wala ko tayong makuha na carbonized rice hull, hindi tayo makagawa kasi walang mapagkukunan na rice hull, din wala rin compost. Ay, madaling hanapan ng paraan yan. Tulad nga ng ginawa ko nun, ano lang, diniskartihan ko na lang, uling lang at mga topsoil. So yung seedlings naman, maganda naman po yung pinalabasan. Yan. Itong seedling tray na gamit ko, ano lang to, maliliit yung butas. Kasi yung laman nito, yung butas nito 128, diba marami. Kasi yung medyo malaki-laki nito, nasa 100 lang yung butas o 104. Ayan, magandang punlaan yun ng mga malalaking halaman, palaya, mga cucurbits, mga melon, pakwan, pati na yung papaya. Pero ito, okay na sa akin to. So yan, ang akin na pong isalain ito, no? So mga isang oras lang mahigit na aking binabad. Dapat saktong lalim lang yung pagkabaon natin sa buto. Huwag masyadong malalim, huwag masyadong mababaw. So estimated na sa ano lang 1 cm yung pinakamalalim, pero estimate na lang natin. So yan, umpisahan natin na ipunla ito. So maglagay lang ako tayo ng tag-iisang buto kada butas. Yan, ang bilis lang ito. So ito yung dinagdag ko na sobra dun sa isang seedling tray. So nasa ano to, 20 seeds pa ito. Hanggang dito lang, yan, pang. So bali nasa 148 seeds. So, nasa yung isang pakete. So takpan ko po ngayon ito ng, ang gagamitin kong pantakip ay karton, no? Pwedeng sako, kahit anong pantakip. Ayan. Para lang po na ma-maintain lang yung moisture doon sa soil. And then after 5 days ko pa ito tatanggalin, no? Itong takip. Yan. So ayan, tumubo na po yung aking pinunla na papaya.
ayan, yung iba nakatayo na, yung iba patubo pa lang. No? Patubo pa lang. Bukas ay nakatayo na ito lahat. So mukhang okay naman. Maganda naman yung germination. So pang 8 araw po ito ngayon, no? Buhat ng aking pinunla. Ayos. Good job. Okay na, masaya na ako nito. Good. And this is it. Tumubo na ako sila lahat. Ayan. Ang ganda. Ang ganda nila. So ito perfect. Nakahabol tong isa. Yan perfect. Merong isa dito wala. Pero baka sakaling tutubo pa yan. Meron ako dito. So perfect din ito. Yan. Perfect. Perfect. Oh, merong isa. Absent. Pero ito patubo na rin. So ito patubo pa. So meron na talagang binhi na mahuhuli. Pero makakahabol yan. So ito pagka malaki-laki konti, no? Actually itong mga ganito, pwede na itong ilipat doon sa plastic bag o polyethylene bag. Pero pagsabay-sabayin ko na ito. Yung tipong ano lang, pag tanggal nito sa seedling tray ay hindi ho mabuwal o matanggal yung lupa, no? Kaya hihintayin muna na kumbaga makaporma muna yung ugat doon sa ilalim. Para kasi pag ganito, ano pa ito, mahirap pa ito hindi pa kaya pag binunot ito, matatanggal lang po yung puno, maiiwan yung lupa. So kailangan ho ng sapat na dami ng ugat, no, sa ilalim para pag bunot ay madali na lang. So okay, maganda yung kinalabasan at ito yung sobra. So 148 seeds po ito lahat. So ngayon konti lang po yung hindi nag-germinate, baka sakali makahabol pa. So ayan, ganda. So makikita natin meron na pong mga dahon, no? So ito ready na ito na ilagay sa o i-transfer sa plastic bag o polyethylene bag. So ito yung akin pong gagawin ngayon. So titingnan natin yung ugat. So yan. So andyan na po lahat yung ugat. So tamang-tama na po yung ganitong edad, ano. So yung polyethylene na gagamitin ho natin, ito. So yung size nito 3x3x8. So yan. Lagyan muna natin ang lupa.
So ito na po yung aking unang nilipat dito, seedling bag. So hintayin ko pa mga isang buwan. So pwede na ito i-transplant. Kabuuang 45 days, no? Mula nung pagpunla. Kasama na po ito ay yun. Ready na pong itanim ang ating pong papayang seedlings.